Habang namamangha nga ang mga tagahukay sa ginawang pag-atake ni Shu ay tahimik lang naman siya. Habang paalanga ang alikabok ay makikita ang nanlilisik na kulay pulang mata ni Shu, makikita din ang isa sa mga kalaban niya na namatay na sa kanyang pag-atake. Magkahalong pagkagulat at takot naman ang naramdaman ng mga ito nang makita nila si Shu. Sinabi pa nga ng isa sa mga ito na akala niya daw nakatakas na ang mga may pulang damit o mga miyembro ng Oath sa ilalim ng lupa pero nakita nilang namatay ang isa sa mga ito. Habang nakapaykat nga ang mga ito kay Shu ay napatanong sila kung si Rank ba talaga si Shu o B-Rank, habang si Shu ay iniisip lang naman kung bakit biglang tumakas ang mga kalaban niya dahil hindi pa umano nito nasusubukan kung gaano kaepektibo ang kanyang pinagsamang Divine Water at Star Armor. Habang ang natitirang kasamahan nga ng kanyang kalaban ay labis ang takot dahil namatay na ang mga si Rank nilang kasama kaya naman kailangan na daw nilang tumakbo. Pero dahil sa pagsigaw niya ay napansin ito ni Shu at sinabihang gusto mo palang tumakbo ba't salita ka pa ng salita. Dagdag pa ni Shu ay masyado daw silang mabagal at isa-isa nga niyang pinatay ang mga ito gamit ang kanyang Divine Water. Ang mga tagahukay naman ay namamangha dahil sa napaslang na yata umano ni Shu ang lahat ng natitirang miyembro ng mapang-abusong organisasyon, dahil dito ay nagyakap pa ang mga makong na ito at sinabing tagapagligtas daw nila ang ating bida. Dagdag pa ng mga ito ay makakapagpahinga na sila at hindi na nila kailangang maghukay kaya naman labis ang pasasalamat nila sa ating bida. Ilang sandali pa ay nagtungo si Shu sa mga tagahukay. Kaya naman naiiyak pa ang isang baklang na 9 love na yata sa lakas ni Shu, pero tinanong lang naman sila ni Shu kung bakit sila tumigil sa paghuhukay. Sunod nito ay sinabihan niya ang mga ito na ipagpatuloy ang paghuhukay at kayo na ang magbasa sa iba pang sinabi ng ating bida dahil ako man ay hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Ang ibig niya daw palang sabihin ay hukayin na nila ang kanyang mga kayamanan kaya natahimik na lang ang mga ito. Ilang sandali pa nga ay nagpatuloy na sa paghuhukay ang mga makong habang ang ating bida ay maganda ang mood at tamang awit lang sa Gedli. Kaya naman pala nasa mood ang ating bida, maganda ang harvest niya lusog-busog ang Divine Water nito, at dahil nga daw sa Divine Water niya ay hindi na niya kailangang matakot sa sinumang kaparehas niya ng rank, kaya naman niyakap at hinalikan pa niya ito dahil hindi na umano siya masusugatan sa tulong ng kanyang Divine Water. Habang inaabsorb nga ng Divine Water ang mga spiritual tool ay tinitignan naman niya ang listahan ng negative emotion ng mga pinakamamahal niyang individual cultivator o tagahukay, sulit nga daw ang pasok niya sa ruin na ito dahil nakadami na siya ng spiritual tool paldo pa siya sa negative emotions, habang nakatingin nga siya sa mga naghuhukay ay kinikilig ang tumbong nito. Dahil malapit na niyang mapag-ilaw ang pang-apat na bituin sa kanyang galaxy. Halabira naman sa paghuhukay ang mga makong na ito habang ang isa naman ay sinabing wala na silang mahukay na kayamanan baka pwede na silang umalis, pero nag-inat lang naman si Shu habang iniisip na mabilis daw silang maghukay at inaasahan na niya ito dahil mga cultivators nga sila pero sayang daw ang negative emotions nila kung papaalisin niya na ang mga ito. Kaya naman sinabi niya na magpatuloy lang sila sa paghuhukay dahil pakiramdam daw nito ay may kung ano siyang nararamdaman sa banda doon, bumagsak na nga sa pagod ang mga ito at sinabi naman ng isa na kalahating oras na umano ang nakalipas mula nang huli silang makahukay ng sirang spiritual tool with negative emotions syempre. Inilabas nga ni Shu ang kanyang Divine Water at tinanong kung kino-question ba nito ang instinct ng ating bida. Kaya naman tumulo na lang ang pawis nito at hindi nakapagsalita sabay kain ng lupa sa takot niya habang iniisip kung kailan kaya sila matitigil sa paghuhukay dahil mas malupit pa daw si Shu kumpara sa mga nakapulang damit. Wala na nga daw silang mahukay pero ayaw pa din silang paalisin ng ating bida at pinaghuhukay pa sila ng walang pahinga. Kaya naman napapatanong na lang ang mga ito kung nasisiyahan ba siya habang pinapahirapan sila. Nakaligtas nga daw sila sa mga halimaw na nakapulang damit pero Demon King naman ang pumalit. Bumagsak na nga sa pagod ang mga ito habang sinasabi ni Shu na, kailangan ninyo ng mahabang pasensya dahil tinahak nyo ang landas ng cultivation, matuto kayong mamuhay sa mundo ng kalungkutan at maging kalmado higit sa lahat ay huwag kayong pabigla-bigla. Kaya naman napatanong ang mga ito kung bakit biglang nagbibigay ng speech ang ating bida. Pero tinanong niya lang din naman ang mga ito kung bakit paupo-upo lang siya habang sila ay naghuhukay. Mabilis nang tumayo ang mga ito sa tanong ni Shu at tinanong kung bakit. Pero nang sinabi ni Shu na mga mahihinang nila lang kasi kayo ay tinamaan ng kidlat ang mga ito dahil sa emotional damage na dulot ng ating bida, sinabi nga ng mga ito na sana ginamit na lang niya ang latego niya kaysa ipamukha sa kanila ang realidad. Dahil nga sa binigay nilang negative emotion kay Shu ay ganap nang nagliwanag ang pang-apat niyang bituin sa galaxy,
Kaya naman daw pagpatuloy niyang pinaghukay ang mga cultivator na ito ay siguradong makakaipon siya ng mas madami pang puntos at mas mainam na daw ito kaysa magtungo siya sa sentro ng ruin at hanapin ang core nito. Tinubuan na nga na naman ng buntot at pakpak ang ating bida habang sinasabi sa mga cultivator na hawak niyo ang kinabukasan ko. Pero nagulat ito nang may naramdaman siyang paparating kaya naman agad-agad ay lumingon si Shu at nakita niya si Master. Magkahalong gulat at tuwa naman ang nararamdaman ng mga cultivator na ito habang humihingi ng tulong kay Master na di naman alam kung ano ang nangyayari. Napapaisip nga si Master kung anong meron sa butas na nahukay nila at kung bakit andito din ang ating bida. Habang palapag pa nga lang si Master ay agad-agad nagsusumbong na ang makong na ito at sinabing binubuli sila ni Shu at puwersahang pinaghuhukay. Tinanong nga ni Master si Shu kung totoo ba ang sumbong ng mga cultivator sa kanya. Pero dahil tigasin ang ating bida sinabing totoo ang lahat ng sumbong nila. Natahimik lang naman si Master sa sagot ni Shu habang nakaupo pa din sa Gedli. Ang mga makong na ito naman ay iniisip na laging kinakampihan ng Funds Gang ang mga individual cultivator kaya kailangan ng maghanda ni Shu para sa kanyang kaparusahan. Tinanong naman ni Master si Shu kung anong meron at bakit niya pinaghuhukay ang mga ito. Sinabi nga ni Shu na nakakuha na siya ng mahigit 500 ng sirang spiritual tool at ito daw mismo ang kailangan niya. Tinignan nga ni Master ang mga individual cultivator na nagmamakaawang tulungan sila habang iniisip na pinaghuhukay sila ni Shu para sa mga sirang spiritual tool. Pero dahil ginagawa naman daw niya ito para lumakas pa siya at hindi naman siya pumapatay ng walang dahilan ay hahayaan niya na lang ang ating bida. Inutusan nga ni Master ang mga individual cultivator na magpatuloy sa paghuhukay kaya naman nagulat ang mga ito. Nagtataka nga ang mga ito kung bakit si Master pa ngayon ang nag-uutos sa kanilang maghukay dahil ang pagkakaalam daw nila ay panig lagi sa katarungan ang Funds Gang. Napapaisip na nga lang ang mga ito kung sino ba talaga ang ating bida at kung bakit maganda ang pakikitungo ni Master sa kanya. Nawala na nga ng pag-asa ang mga ito dahil pati ang Funds Gang o si Master ay hindi sila kinampihan at no choice na nga daw sila kundi magpatuloy sa paghuhukay. Samantala, tinanong naman ni Shu kung nakita na ba ni Master si Xiaoyu pero sinabi nito na hindi niya pa daw nakikita si Xiaoyu. Ilang araw na nga daw siyang lumilipad gamit ang spiritual sword niya pero sa sobrang lawak ng ruin ay hindi pa niya naiikot ang buong lugar. Sinabi din ni Master na hindi kailangang mag-alala ni Shu dahil siguradong ligtas si Xiaoyu. Iniisip naman ni Shu na si Master lang ang nag-aalala at hindi siya. Dahil bukod umano kay Master ay iilan lang ang cultivator sa loob ng ruin na mas makapangyarihan kay Xiaoyu. Pero hindi man nag-aalala ang ating bida kay Xiaoyu ay namimiss naman na niya ito. Bigla namang tinanong ni Master kung nakita na ba ni Shu si Ye Xiao, pero sinabi lang ng ating bida na hindi pa niya ito nakikita at tinanong si Master kung bakit niya hinahanap si Ye Xiao. Sinabi nga ng galit na si Master na nabalitaan niya ang panggugulong ginagawa ni Ye Xiao kasama ng mahigit 1,000 satanas. Habang nakatingin nga si Shu kay Master ay nararamdaman niya umano ang matinding galit ni Master maging ang pagnanais nitong pumatay kaya paniguradong sasakit na naman ang katawan ni Ye Xiao paglabas ng ruin, pero wala umano siyang magagawa kundi ipagdasal na lang ito. Ilang sandali pa nga ay napansin ni Master na panay ang bubod ng makong na ito, kaya naman napapaisip si Master kung bakit patuloy pa din silang pinaghuhukay ni Shu kahit wala naman na silang makuhang spiritual tools. Tila kakaiba nga daw ang ikinikilos ni Shu kaya napapaisip din ito kung anong meron sa ilalim ng lupa. Di nga nakatiis si Master at tinanong ang ating bida kung anong meron sa ilalim ng lupa, pero sinabi lang naman ni Shu na spiritual tools lamang hanggang sa biglang dumagundong ang lupa, may lumabas ng malaking butas sa kanilang pinaghuhakayan kaya naman masyado ang takot ng mga ito. Nagulat naman ang ating bida dito dahil hindi niya ito inaasahan. Habang tahimik at nakatingin lang si Master sa kanya ay sinabi ng mga makong na ito na tama nga ang pakiramdam ni Shu at mayroon ngang kung ano sa pinapahukay niya kaya naman iniisip nila kung pinagpala ba ang ating bida pero ang totoo ay sila ang pinagpala. Sana na-gets nyo hahaha. Sinabi nga ni Master na alam kong may tinatago ka ayaw mo lang sabihin sa akin, kaya naman hindi na lang nakasagot ang ating bida dahil ang nais niya lang naman talaga ay ang negative emotions nila kaya patuloy niya silang pinagpala. Hindi nga daw inaasya ni Shu na may ganitong bagay dito pero andito na umano ito kaya mainam na din habang iniisip ang mga kayamanan na maaari niyang makuha sa ilalim nito. Bigla nga nitong tinawag si Master at sinabing mauuna na muna siya upang tignan kung ano ang nasa loob nito, at natahimik na nga lang si Master nang makita niya ang matang pera mula sa ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master na masyado kang matapang. Pero huwag kang mag-alala dahil kung anuman ang meron sa ilalim nyo ay sayo lang at wala akong kukunin.
habang ang mga makong na ito nga ay tinatanong kung pauunahin ba sila ni Shu na pababain sa butas na ito upang malaman kung mapanganib sa loob nito. Iniisip na nga nila ang magiging sitwasyon nila kung saan nauuna silang naglalakad habang nasa likuran lang si Shu upang makaiwas siya sa panganib at maaari ding sipain sila ni Shu patungo sa butas upang mapilitan silang bumaba o kaya naman ay ipapakain sila sa halimaw kaya naman naiiyak na agad ang mga ito at tinatawag ang kanilang inay. Pero biglang nagulat ang mga ito nang tawagin at ituro sila ni Shu dahil ito na umano ang kinakatakutan nilang mangyari. Pero hinawakan lang naman ni Shu ang balikat ng isang ito at sinabing maghintay na lang kayo dito dahil sa tingin ko ay mapanganib sa ilalim ng butas na ito. Labis-labis nga ang tuwa nila dahil taliwas ito sa inaasahan nilang gagawin ni Shu sa kanila, habang si Shu naman ay iniisip lang na negative emotion lang nais niya mula sa kanila at hindi ang kanilang buhay isa pa ay ayaw niyang may kaati sa mga kayamanan na maaari niyang makuha. Sinabihan naman ni Master ang mga cultivator na ito na maghintay na lang sila o umalis na lang. Kaya naman labis ang panghihinayang ni Shu dahil kailangan niya pa daw paghukayin ang mga ito para negative emotion. Nagtungo na nga ang dalawa sa ilalim ng butas, pero hindi ko alam kung sakang ba si Master o lumalangoy ito sa ere. Nang makalapag sila sa kailaliman nito ay sinabi ni Master na kaya daw pala wala siyang mahanap na clue kahit ilang araw na siyang lumilipad dahil nasa ilalim ng lupa ang clue. Iniisip din ito kung paano natayambahan ni Shu na mahanap ang lugar na ito at kung anong swerte ba ang meron sa ating bida. Sa takot naman ni Shu, sa takot niyang maunahan siya sa kayamanan ay sinabi niyang mas mainam kung sabay na silang bababa. Nagulat nga si Master sa biglaang pagsulpat ni Shu sa kanyang likuran kaya sinabing masyadong madilim may hahanapin lang ako saglit. Iniisip naman ni Shu kung anong trick daw ang ipapakita sa kanya ni Master at ba't hirap na hirap itong maghanap. Hanggang sa ilang sandali pa ay inilabas ni Master ang dalawang flashlight kaya naman bumaliktad ang ating bida. Sinabi nga ni Shu na masyado daw makaluma si Master, baka naman may ibang tricks ka pa o spiritual tools dyan upang ilawan ng lugar. Inilawan nga ni Master ang kanyang mukha na tila nang tatakot at sinabing Boy Scout ako utoy. Iniisip nga ni Shu na malamang sa walang ibang spiritual tool si Master. Kaya naman inilabas niya ang kanyang salamin at habang napapaisip nga si Master kung anong gagawin niya dito ay nag-inject ng spiritual energy si Shu dito upang magliwanag ang kanyang salamin. Nahiya nga ang mga flashlight ni Master kaya naman tinago na lang niya ang mga ito at naiyak pa ito sa dami ng kakaibang spiritual tools ni Shu. Ilang sandali pa nga ang makalipas ay nakita na nila ang kailaliman ng butas na ito kung saan may mga demonyo at mas malaking pulang demonyo sa gitna ng circle ng altar. Inilabas nga ni Master ang spiritual sword niya at sinabihan si Shu na mag-ingat dahil kakaiba umano ang altar na ito. Dahan-dahan nang bumaba ang mga ito habang iniisip na hindi gumagalaw ang mga satanas na ito, hindi din daw maramdaman ni Shu ang mga enerhiya nito pero sigurado siya na buhay ang mga ito. Ilang sandali pa ay napansin ni Shu ang mga trident na hawak ng mga satanas na ito at iniisip kung mga spiritual tools ba ito. Samantala ang pulang satanas naman sa gitna ng circle ay mukhang madaming spiritual energy umano ang naabsorbo nito kaya natutuwa na naman ang ating bida dahil mabubusog na naman ang divine water niya dito. Bigla namang yumanig ang buong lugar at napansin nga ni Shu na nagising na ang pulang satanas, pero tinanglawan niya lang ito ng kanyang salamin kaya naman nasilaw ito at nagbigay ng negative emotion. Tinak pa naman ng pulang satanas ang kanyang mukha gamit ang mga pakpak nito kaya may utak daw ito sabi ng ating bida. Napansin din ni Shu na mas malaki ang nakukuha niyang negative emotions dito kumpara sa squirrel at base sa spiritual energy nito ay isang B-rank ang satanas na ito. Ilang sandali pa ay naiirita na ang satanas na ito sa salamin ng ating bida na agad namang napansin ni Shu kaya naman nagtago ito sa likod ni Master habang iniisip na nakakatakot ang tingin nito. Pero hindi man kita kayang talunin hindi din naman ako natatakot sa'yo dahil andito si Master. Nagalit na nga ang satanas na ito dahil masyado na siyang nasisilaw kaya naman sisiguraduhin niya daw na dadahan-dahanin ang pagkain kay Shu, pero bigla itong nagulat ng biglang may kung ano ang dumaan sa kanyang harapan at nang lumingon nga ito ay nawala ang isa sa kanyang alagad. Tumingin nga ito sa itaas at nakita niya ang kanyang alagad na sumisigaw at nahihirapan habang inaabsorba ng divine water. Nagalit nga ito sa ginawa ni Shu at inilabas ang kanyang kapangyarihan, sunod nito ay naghanda na silang umatake. Tumalon nga ito patungo kila Shu at nang makalapit ito sa ating bida kung saan dadamputin na sana niya ang natatakot na si Shu ay nagulat ito sa liwanag na dumaan sa kanyang harapan, kaya naman mabilis itong nagpaikot-ikot at umatras.
Ang satanas nga na ito ay pinagpawisan ng butil-butil nang makita si Master at kumpirmado umano mas malakas sa kanya si Master. Hindi nang malaman ng ibang satanas na ito kung ano ang dapat nilang gawin kaya naman nagpatuloy sila sa pag-atake kila Master. Bago pa man tuluyang makalapit ang mga ito ay ginamit ni Master ang spiritual sword niya at naglunsad ng pag-atake. Sa sobrang bilis nga nito ay hindi nakita ni Shu ang kanyang espada. Hanggang sa ilang sandali pa ay isa-isa nang sumabog ang katawan ng mga satanas na ito kaya naman masyado ang paghanga ni Shu kay Master dahil napatay niya ang lahat ng satanas sa isang pag-atake lamang. Natulala nga si Shu sa kanyang nasaksihan kung saan nahulugan na siya ng bato sa ulo pero hindi ito nakaramdam ng sakit, pero biglang naiyak ito nang ma-realize niya na durog na ang 11 itim na demonyo at hindi na ito ma-absorb ng kanyang divine water. Matapos ngang mapatay ni Master ang mga satanas ay iniwan si Shu upang tignan kung ano pang meron sa ibang lugar ng altar na ito. Hindi pa din naman makamove on si Shu at nanghihinayang sa 11 satanas na dinurog ni Master habang hawak-hawak ang trident ng isa sa mga ito. Maswerte pa din naman daw siya dahil ang mga trident ay hindi nasira sa pag-atake ni Master. Agad-agad ay bumaba si Shu sa altar. Habang ang pulang satanas na ito nga ay iniisip na walang utak ang mga itim na satanas at ang lakas daw ng loob nila upang atakihin ang A-rank na si Master kaya nadurage sila nang wala sa oras. Habang pinupulot nga ni Shu ang mga trident ay nagkatinginan pa sila ng pulang satanas na ito na parang aso sa sobrang amo, iniisip nga ng satanas na ito na kung hindi lang dahil kay Master ay kinain na niya ang ating bida dahil sa ginawa nito sa kanyang alagad. Habang si Master ay nakabalik naman na at pinapanood lang si Shu na pinupulot ang mga trident, iniisip ng satanas na malapit lang ang distansya nila ni Shu kaya naman daw pagkakataon na ito upang mapatay niya ang ating bida. Ngunit sa paggalaw ng mga kamay nito ay sinabi ni Shu na, Master tignan mo tong satanas na ito palihim kung gumalaw, huwag mong pabayaan na makuha niya ako at gawing hostage. Nagbigay pa nga ng negative emotion ng satanas na ito dahil sa sinabi ng ating bida. At nagulat nga ito nang nakatutok na sa kanyang ulo ang spiritual sword ni Master na nagsasabing wala yang magagawa. Nanlalaki nga ang mga mata nito nang lumapit sa kanila si Master at iniisip na naramdaman ni Master ang intensyon niya kaya malamang sa katapusan na niya ito, habang ang ating bida naman ay mukhang may naiisip na namang gawin. Sinundot-sundot nga ng ating bida ang satanas na parang maamong tupa sa harap ng isang A-rank. Pero sabi nga nila lahat ay may hangganan at mukhang napupuno na ang satanas na ito sa galit, pero napatanong na lang ito kung ano bang kalokohan ang ginagawa sa kanya ng ating bida, nanginginig na nga lang ito sa galit dahil wala naman siyang magawa at sa isang maling kilos niya lang ay maaari siyang paslangin ni Master, habang ang ating bida naman ay napansin na malaki ang bigay nitong negative emotions kaya naman ngiting tagumpay na naman nito. Nagpatuloy nga ito sa kanyang ginagawa habang tinatanong kunwari nito si Master kung nakakita na ba siya ng ganitong halimaw dati dahil ang satanas daw na ito ay kakaiba sa lahat, may laman at dugo nga daw ito hindi tulad ng mga itim na satanas. Galit na nga ang satanas na ito sa ginagawa sa kanya ng ating bida pati sungay nito ay kumukunot na. Tinitigan nga niya ang ating bida ng may nakakatakot na tingin pero dahil nasa malapit lang si Master ay hindi natatakot si Shu. Kaya naman ginamit niya ang kanyang salamin upang silaw-silawin ito. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master na tama na ang paglalaro, wala naman na daw kakaiba sa altar na ito kaya kailangan na nilang umalis pero bago daw sila umalis ay ipapadala muna ni Master ang satanas na ito sa impyerno. Pero humirit pa ang ating bida kaya naman napatanong si Master, tumalon nga ito sa likod ng satanas at habang hawak-hawak niya ang trident ay napapaisip ang satanas sa kung anong gagawin ng ating bida. Ilang sandali pa ang nakalipas ay sinabi na ni Shu na maaari nang patayin ni Master ang satanas. Ang satanas nga ay puno na ng bukol at iniisip na ang ating bida lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob upang insultuhan siya ng ganito. Bigla nga nitong sinunggaban ang ating bida sa kagustuhang patayin ito, pero mabilis namang binutes ni Master ang kanyang katawan gamit ang spiritual sword niya. Agad nga itong namatay sa natamo niyang pinsala. Ginamit naman ni Shu ang divine water upang absorbahin ang katawan nito kaya tinatanong ni Master kung bakit niya ito pinapa-absorb sa divine water. Pero sinabi lang naman ng ating bida na bakit daw hindi naman pihikan ang divine water niya. Sinabi din ni Shu na nasubukan na niya ito sa mga itim na satanas at ang bawat itim na satanas nga daw ay katumbas ng isang sirang spiritual tool, samantala ang pulang satanas na ito ay isang B-rank kaya naman daw mas magiging epektibo umano ito pag na-absorb ng kanyang divine water.
Di naman makapaniwala si Master sa sinasabi ni Shu dahil ayon umano sa kanilang intelligence ay spiritual tools lang ang inaabsorba ng Divine Water, bakit daw ngayong si Lu Shu na ang may-ari ng Divine Water ay inaabsorba na kahit patay na halimaw?